ang mga huling salita ng lalaki or ng kahit na sinong tao ay isa sa mga importanteng bagay na sasabihin niya. Don't you agree? Siguro naman kung kayo mamamatay na, hindi na kayo mag-joke-joke. Hindi na kayo magsasabi na, may utang si ganyan, pakisingin. Di ba? Hindi na kayo magagano. Ano kaya yung mga bagay na dapat mong sabihin, and probably as we let go of David, siguro meron tayong mga huling pwedeng matutunan sa kanya. So siguro i-commit muna natin tong ating message sa Panginoon by praying for the message. Father God, we thank you, Lord, para sa mga weeks at weeks na natutunan namin, Lord, dito sa buhay ni David. Father, I thank you, Lord, that his life was not wasted, Lord. Kundi nilagay mo siya, Lord, sa iyong love letter para sa amin, Lord, dito sa Biblia, Lord, so that makakapulot kami, Lord, ng mga ginintuang aral, Lord. And Father, I pray na itong mga natutunan namin, Lord, is something na pwede naming may implement, Lord, dito sa aming mga buhay. Hindi siya isang bagay, Lord, nakakalimutan lamang namin. So, Father, kinukommit namin to, Lord, sa inyo. At, Lord, hinihiling ko, Lord, na allow the Holy Spirit, Lord, to use me once again at magsalita through me, Lord, na hindi ako, Lord, ang marinig ng mga tao, Lord, kundi mga salita mo. Father, we pray for distractions, Lord, na sana mawala sila, that we may concentrate, Lord, on this. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon, nung sinabi niya yun, doon ko na-realize, sabi ko, alam mo, kung kaming dalawa pala ni Monique, sakaling kunyari mag-travel, kasi kami, we do a lot of traveling. And kung sakali palang may mangyari doon sa aeroplano, at mag-crash or something, wala kaming mga tao na magtutuloy. Or meron ba ditong mga willing magtuloy? Di ba? The vision dies with us. Yun yung malaking problema. And a lot of good plans, a lot of good dreams, walang nangyayari sa kanila kasi hindi siya na ipagpatuloy. Di ba? Tingnan mo yung kunyari yung sa government, di ba? Yung sabi nga nila dun sa government, ang dami daw mga plano ng government na hindi nila magagawa within the 6 years na term ng president. Makikita natin dito sa buhay ni David at saka buhay ng kanyang anak, how important it is for him na kung ano man yung pinasimulan sa kanya ng Panginoon, maipasa niya ng maayos. So, basahin natin siya. Sabi dito, the time has came for David to die. Parang nasa likod, di na nakakabasa. Nandiyan ba kayo sa Bibles nyo? Okay? So he gave these commands to Solomon. I am about to die, like all men must, but you are growing stronger and becoming a man. Now carefully obey the commands of the Lord your God. Carefully obey all his laws, commands, decisions, and agreements. Obey everything that is written in the law of Moses. And if you do this, you will be successful at whatever you do and wherever you go. And if you obey the Lord, He will keep His promise about me. He said, if your sons carefully live the way I tell them, sincerely with all their heart, the King of Israel will always be a man from your family. So dito, una muna, ni-reiterate niya kay Solomon yung mga facts. Number 2, sabi niya doon, you are growing stronger. So, in-encourage niya si Solomon. Sinabi niya kay Solomon, ikaw, pasimula ka pa lang. Ito na yung term mo. Generation nyo na. Diba? And ako, I realize, I will not be here forever. Hindi ako habang buhay na nandito. I don't know kung yung vision ko, na gusto kong mapa-improve yung mga buhay ng tao dito sa ating komunidad, magagawa ko during our lifetime. Na yung mga tao dito na nag-aaral, for example, sa public school, na sana makapag-aral sila at a much better school. Na yung mga tao dito, makilala nila ang Panginoon. I don't know if I can do it in my lifetime. Ako currently sa akin, I'm already 45 years old. Pagka ako pinalad ng Panginoon, siguro bibigyan niya ako ng 25 more years. Pero I'd be 70 by then. By that time, marami na siguro ako nararamdamang mga sakit. So I need someone na would continue on. So dito sinabi niya na kayo ang mga next generation dito. So sinabi niya dito rin kay Solomon, ano yung task mo? Yung primary task mo, sabi niya dito, carefully
obey all the commands of the Lord your God. Sabi niya, all. Hindi niya sinabing kung ano lang yung gusto mong i-obey, yun lang ang sundin nyo. Kailangan yung i-obey. And you know what I realized as I was reading, habang binabasa ko to, na-realize ko na most of the things na sinabi dito ni David, pwede nating kunin. Pwede nating i-treat as if tayo rin kailangan nun. And so today, sinasabi ko sa inyo that you know what, one of the most important things na sana mamanan nyo dito sa amin is that you need to be obedient to God. Alam nyo, pagka kayo, alam nyo that you're doing things na according to God's will, kung ano yung gusto niya para sa buhay nyo, kung ano yung inuutos ng Panginoon, kahit anong mangyari sa inyo, maghirap man kayo, magutom man kayo, in rich or in poorer, it's going to be okay. It doesn't matter kung anong klaseng trabaho ang makuha nyo. It doesn't matter kung gaano karaming pera ang meron kayo. Ang pinaka-importante sa buhay ng tao is, have I been obedient to the commands of the Lord? Are you following? Tapos dito, sinabi niya, there is a price. Ano yung price na sinabi niya dito? Kung sakali mang susunod kayo, may mga rewards. Hindi niya sinabi, basta sumunod ka lang ha. Alam niya kasi, hindi naman ganun kadaling sumunod eh. Hindi ganun kadaling sumunod. So sabi niya, alam mo, may mga rewards yung pagsunod sa Panginoon. At eto yon. Sabi niya, if you obey the Lord, He will keep His promise about me. So yung sinabi sa kanya ng Panginoon, sinabi niya, alam mo, yung pangako sa akin ng Panginoon, pwede mo ring makamtan. It applies to you as well. At ano yung mga yon? Sinabi niya, etong sinabi niya sa akin, pag yung mga anak mo ay nag-ingat sa kanilang pamumuhay at sinunod nila ako sa buong, with all their heart, sabi niya, yung hari ng Israel will always be one of our descendants. And kumbaga dito, kung ito yung panahon kunyari ni Duterte, parang sinasabi ng Panginoon kay Duterte, alam mo Duterte, kung ikaw ay susunod lang sa akin, sinisigurado ko sa iyo, yung susunod na presidente, anak mo. Hindi ko tatanggalin sa pamilya ng Duterte ang pagiging Pangulo ng Pilipinas. Yan ang sinasabi ng Panginoon dito kay David. And so, sinasabi ngayon niya ni David kay Solomon na you don't need to think about anything else. Kung titignan natin kunyari dito sa life natin, has the message of David been watered down in our life? Or have we been more concerned about other things? Mas naging concerned ba tayo sa trabaho natin, mas problema natin saan tayo kakain? Or are we more focused on obeying the Lord? Kasi yun ang ibig sabihin nun eh. Pag sinabing, with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Alam mo sinasabi dito? It's with everything you got. Walang parte ng buhay mo na sabihin mo, Lord, in almost everything in my life, ikaw ang sinusunod ko, maliban lang dito. Kasi mahal na mahal ko tong taong to eh, di ko siya pwedeng iwan. Or, hindi masyadong importante itong hobby ko na to. Itong interest ko na to, ito yung sa akin. But everything else, Lord, sa iyo yan. Sabi nga, if God is not Lord of all, sino nakakalam kasunod? Alam mo, Ems, kano kasunod doon? If God is not Lord of all, so sa Tagalog, kung ang Diyos ay hindi naghahari sa lahat ng bagay sa inyo, He is not God at all. If God is not Lord of all, He is not God at all. Pag sinabi mong Diyos mo yan, ibig sabihin yan, Diyos sa lahat. Hindi pwedeng Diyos sa karamihan ng bagay. Okay? So dito, pinagpatuloy ito ni Solomon. Sabi niya dito sa verse 5, you remember what Joab, son of Zuriach, did to me. Naalala mo kung anong ginawa ni Joab sa akin? Pinatay niya 2 sa mga commander ng army ng Israel. Sabi niya,
si Abner na anak ni Ner, at si Amasa, yung anak nun, pinatay ni Joab. Even if yung time na sinabi ni David sa kanya, sinabi ni David kay Joab, huwag mong gagalawin yan, pinatay pa rin yun ni Joab. Sabi niya, alalahanin mo, it was during a time of peace na meron siyang pinatay sa kanya, na pamamagitan ng kanyang espada. Sabi niya, dapat paparusahan ko siya. So gamitin mo ang iyong kaalaman, huwag mo siyang hayaan na mamatay ng mapayapa. So dito, pinaalala ni David sa kanya, on his deathbed, yung mga kanyang unfinished business. Sabi niya, eto yung mga bagay na hindi ko nagawa. Ipagpatuloy mo. And then furthermore, sa verse 7, sabi naman niya, so unang-una, ano yung mga things na dapat nating ipasa? Yung unang-unang slide, that was about the vision. Eto anak yung vision ko. Ito yung nakita ko, ito yung pinapagawa sa akin. Hindi ko na kaya, mamamatay na ako, pass it on. Kasi alam mo problema, sometimes we let the vision die with us. And it doesn't have to be na, sabihin ko niya rin, Jovi, wala pa naman ako anak, di ko lang isipin yan. Pero may pinapagawa sa iyong Panginoon. Na kung hindi mo siya magagawa, maipatuloy mo siya sa ibang tao. Pangalawa, yung binasa natin kanina, yung sa verse 5, sinasabi doon, sino yung mga warnings, isabihin mo sa kanya, para yung mga bagay, yung mga lessons na dapat niya mapulot, hindi niya na kailangan pagdaanan ulit. Di ba? Kailangan mo sabihin sa kanya, alam mo, Jovi, huwag ka na magbulakbol. Kasi ako nagdaan na ako dyan. Hindi mo na kailangan. Sabi nga nila, it's good for you to learn from your mistakes. Di ba? But it's best for you to learn from other people's mistakes. So, kunyari ako nagdaan na ako dyan, napaso na ako dyan, ba't kailangan mo pang pagdaanan? Sasabihin ko na lang sa'yo. And during that time, sinasabi ni David sa kanya, yun sa verse 5 natin kanina, ito yung mga mali ko na nagawa eh. At pagdating naman dito sa verse 7, sabi niya, also, maging mabait ka sa mga anak ni Barzillai. Kaibiganin mo sila. Let them eat at your table. Hayaan mo silang kumain dyan. Because sila ang mga tumulong sa akin. When I ran away, dun sa kamag-anak, sa kapatid mong si Absalom, yung kwento natin last week. So, hindi lang yung mga warnings yung ipasa mo sa kanila. Ipasa mo sa kanila, even yung mga pinagkakautangan mo ng loob. Lastly, sabi dito, remember, Shimei, yung anak naman ni Gera, nandyan pa siya, nakapaligid-ligid. Siya yung Benjamite na galing sa Bahurim. Na ang ginawa niya sa akin, pinagmumura niya ako nung ako ay tumakbo papunta sa Manaheim. Pero, nung siya ay lumapit para i-meet ako dun sa Jordan River, nag-promise ako sa kanya at sa Panginoon na hindi ko siya papatayin. Now, may atraso siya sa pamilya natin, don't leave him unpunished. You are a wise man, you will know what you must do, pero wag mo rin siyang hayaan na mamatay. Pero meron dito yung last. And then yung verse 10, sabi dyan, then David died and was buried in the city of David. David ruled Israel for 40 years. He ruled 7 years in Hebron and 33 years in Jerusalem. And siguro para sa atin, hindi natin ma-gets, ma-realize, alam nyo, especially kung alam mo, that when your time is near, kung gaano ka-importante mag-leave ng legacy. And sa akin, pinagdadasal ko lang that when it's time for me to go, that there will be people na magpapatuloy ng vision dito sa Revelation. And yung may gusto akong pakita sa inyong video para mas maintindihan niyo yung sa passing the baton, kung gaano kalaki ang mga consequences pagka kunyari hindi nakakapag-pass ng baton properly. So ito, Olympics 2008. Disappointment is a running theme for the USA track and field team. Both the men's and women's 4x100 meter relay teams dropped the batons and failed to qualify. On the men's side, Darvis Patton couldn't get the stick into Tyson Gay's hand, and the baton dropped to the ground. The key is the outgoing runner, the responsibility is to give a good target. The incoming runner has the eyes. So the incoming runner has to, get there,
Say stick, hand, whatever you say. Look for that target, put that baton in there. The outgoing runner is just supposed to give a good target, and if you miss it the first time, you keep your hand there. On the women's side, Tori Edwards and Lauren Williams flubbed the exchange, and the baton bounced to the ground once again. Williams managed to pick up the stick and finish the relay, but the team was disqualified. I mean, I saw it on the women's side that Yan. So, ano nangyari dito? Dalawa ang party. Pagka dito sa pass the baton. Yung first dyan, yung outgoing runner. Ibig sabihin ng outgoing runner, siya na yung next na tatakbo. Ang sinabi ng girl na to, yung girl na kaninang pinakita, she is a 3-time gold medal awardee sa running, sa Olympics. So alam na alam niya itong ginagawa dito. So inanalyze niya kung ano nangyari noong 2008, wherein after years of practice, kondisyon ng mga Americans, but they lost the Olympics. Bakit? Because they were not able to pass the baton properly. And sabi niya dito, sabi nung girl na yon, sabi niya, yung outgoing runner, eto ang trabaho mo. Sabi niya, provide a good target. So, kung i-demonstrate kayo, Joanna, can you stand up? Tsaka kay Jovi. So, kunyari doon ka humarap, ikaw yung tumatakbo, ikaw yung outgoing. Okay? So, ikaw daw, ang trabaho mo, ang responsibility mo, iabot mo to ngayon sa kanya, pero hindi ka pwedeng tumingin sa likod. Kasi pag tumingin ka sa likod, baka mamaya pader na yung babanggaan mo, hindi mo alam, or wala ka na sa track mo. So, etong si Joanna, all she can do is reach out her hand sa likod. Okay? Ikaw nandito ka, hindi ka, huwag kayo mag-holding hands kasi walang holding hands ang baton. So, doon ka nakaharap, tumatakbo ka, okay? Sabi dyan, kay Joanna, provide a good target. Pagka hindi mo naramdaman na naabot na, the first time, sabi niya gano'n, you keep your hand there. Iabot mo pa doon. Huwag mo tatanggalin dyan hanggat hindi mo nararamdaman yung baton sa kamay mo. Okay? Sabi niya dito, yung sa susunod, yung incoming runner. Ibig sabihin ng incoming runner, ikaw yung magtatapos. Sabi niya doon, you have the eye. Ikaw lang nakakita kung nasa ng kamay. Okay? Doon ka humarap sa kanya. Dito kayo tumatakbo, pag ganun. Okay? You have the eye. Sabi niya, look for the target and put it there. And para sa akin, sige, thank you. And para sa akin, when I saw this, when I heard yung tip niya, sabi ko, alam nyo, pagdating sa leadership, napakaganda nung message na ito. Because sometimes, tayo, masyado tayong nakahawak doon sa posisyon natin. Kung ano man meron tayo, that we've failed na ma-realize that, you know what, someday, it will be time to go. Kaya makita mo, minsan, may mga malalaking companies na ang yaman-yaman nila, makita mo, ang bagal-bagal na rin ang progress nila. Bakit? Kasi yung lolo nila, hanggang ngayon, siya pa rin yung presidente. Hirap na magbasa, hirap na pumirma. Iba na yung mga pinag-aralan niya dati, pero ayaw pa rin niyang bitiwan. You know, there's something when we realize na life is not forever. Because mag-ahanda ka talaga para sa people next in line. Pero kung ikaw naman kunyari, yung nag-aantay ka na mapasahan, have you actually made yourself available? Di ba? Like for example, di ba? Sa atin sa photography, I've been meaning to pass the baton to you guys. But if you guys are not going to make yourself available, how can I pass the baton? My time has come. Kaya sinasabi ko sa inyo, di ba, Ems, na, you know, etong mga last few weddings, eto na yun eh. Because after this, I can't teach anymore. I'm at the end of my line. Even pagdating sa events, yun na yun. And God is calling me to a new phase in my life na eto na dyan yung gusto kong gawin mo. Pero someday, that would have to end too. That would have to end as well. And I'm praying na kayo, si Joanna, si Jovi, Joy, Rodeline, that someday, kayo magmamana nitong whatever I have, including the mission. Diba? Sila EJ. Kasi, ilang taon na kayo? 16. I'm 45. 30 years difference. By the time na 70 ako, nasa 30s pa lang yata kayo nun. Diba? Ang laking, ay hindi naman.
But it's something like that. Pero sa inyo, hindi enough na mag-receive kayo. You also need to plan. When my time comes na kayo naman ang magpapaso ng baton, how will you do it? How will you do it? And God's mission for us is that important. Pero pagka kasi alam nyo, pag yung vision nyo, wala ang Panginoon doon. It's simply, ang ano ko lang is, meron akong tindahan, nagtitinda ako, yun na yun. Ang importante sa akin, kumita ng pera. Why will people want to do that? Kunyari, ang mission mo sa buhay, I want to provide for my family. Bakit ko kailangan tanggapin yan? Make sure that your vision is worthy enough na gugustuhin ng tao na natanggapin. Di ba? And David was able to do that. David was able to do that. Yung pagtatayo ng palasyo, yung pagsaserve sa Panginoon, kaya si Solomon, yung anak niya, willingly took it. So, diyan nagtatapos ang ating mensahe kay David. And I hope na as we put him to rest, may mga aral tayong sana mga napulot natin because it's so important to be people who will be after God's heart. Na masabi sa atin na kahit konti ng mga traits ni David ay nakuha natin. Thank you, Lord, sa lahat ng mga natutunan namin sa Kanya, Lord, from being faithful, from not dun sa pagtingin kung ano yung meron kami, Lord, pagka gusto mo kami, Lord, gamitin, from the time that even, Lord, pagka kami ay nag-fail, we can always go back to you, Lord. From the time na how important calling is to yung face our giants. Kung may mga malalaking kaming problema, dapat namin siyang harapin. Huwag kaming matakot. Pag nandyan kayo, Lord, wala kaming dapat atrasan. To honoring, Lord, kung sino yung mga authority namin, Lord, sa buhay, maging sa church, maging sa school, maging sa office, maging sa pamilya, Lord, that you are our avenger, Lord. Thank you so much, Lord, for all these lessons. And Lord, I pray for everybody, Lord, who's here. I pray, Lord, that the message bless them, Lord, today. The importance, Lord, of leaving as legacy, Lord. How important it is, Lord, na yung vision na binigay mo sa amin ay maipasa namin, Lord, ng maayos sa ibang tao. It's been a great series. And I pray, Lord, that it's something, Lord, that will change us. Hindi yung makakalimutan lang namin siya. And Lord, I pray, Lord, for the vision that you have given sa Revelation Church. I pray, Lord, that this vision will not die. I pray for the next generation, Lord. Yung mga tao na pagpapasahan, Lord, ng photography, ng events, even ng service, Lord, sa church. I pray, Father, that amidst all of these, kayo, Lord, ang laging maging nasa sentro, Lord, ng lahat ng aming ginagawa. And I pray, Lord, for that person who is serving or who is working, Lord, in any of our companies, who have not fully surrendered to you yet. Sabi nga, Lord, dito, if there's any area, Lord, in our life na hindi pa namin naalay sa inyo, convict us, Lord. Allow the Holy Spirit to work in us. Because katulad ng sinabi ko, Lord, kanina, if you are not Lord of all, you are not Lord at all. I know, Lord, you don't want less than everything, Lord. Because you are worthy. You are faithful. You are loving. You did not withhold anything from us. Wala kang inawat sa amin, Lord. You gave your only begotten Son. Para kung sino man, Lord, ang mag-a-accept sa Kanya, kung sino man, Lord, ang magtitiwala sa Kanya, kung sino man, Lord, ang mangingilala sa Kanya bilang Panginoon ng buhay nila, you have promised, Lord, that we can claim that when we die, when it's time to pass the baton, we can be with you, Lord, in heaven. And so thank you, Lord, for all of this. In Jesus' name we pray. Amen.